Mahal, huwag kang maingay. Sej, alam ko na. Makinig ka. Sej na. Alam mong buong yon cheng na mahal ni Linsingwan si Shenyi, mahal na mahal. Ang kasal na ito. Si Shenyi na naantig ng aking pagmamahal ang dahilan kung bakit nakuha ko ito. Yung si Linsingwan na yan parang bubuyog lang araw-araw. Nakakalibot lang sa kuya ko, nakakainis, nakakapagod na. Tapos pangit pa. Walang itsura. Walang galing. Paano makikipagkumpetensya kay Kian? Shenyi, ibibigay ko ang lahat ng meron ako para alagaan ka at protektahan ka. Tingnan mo. Gusto mo bang pakasalan ako? Kuya, malaking desisyon, yan sa buhay mo, huwag mong gawing basta-basta ang pagdedesisyon. Bakit ka tumitingin sa ganyan? Hindi ba gusto mo ang kuya ko, gusto mo bang maging girlfriend niya? Mamaya ihahagis ko, tong singsing na to sa swimming pool, kaya mo bang kunin? Alala ko lang sa'yo, yung swimming pool na yan may sira sa kuryente ilang araw na at hindi pa naayos, kaya mo bang lumusong? Sapat na, Shenchai, huwag kang sumobra. Kuya, tinutulungan lang kita. Sinusubukan ko lang ang pagmamahal niya. Talaga bang tinutulungan ka niya? Ibalik mo sa akin ang singsing. Anong ginagawa mo? Linsingwan. Ang babaeng yan, wala nang takot mamatay. Baliw sa pag-ibig. Grebe. Nahanap ko. Ang singsing. Nahanap ko ang singsing. Linsingwan, nabaliw ka na ba? Alam mo ba, gaano ito kapanganib? Simula ngayon, ayaw kong gawin mo ulit ang ganitong kabaliwan. Singwan, magpakasal tayo. Susubukan kong mahalin ka. Kalaunan ko lang nalaman na si Shenyi noong araw na yon pumayag siyang magpakasal sa akin. Kinasal ako. Dahil lang sa kanyang the one. Nagpost ng isang picture sa Moments na magkayakap silang asawa niya sa ilalim ng aurora. Nang bumalik ang the one mo, doon ko lang naintindihan na ang misyon na ibinigay sa akin ni Tito ay imposibleng matapos. Dahil ang pag-ibig ay nararamdaman at hindi lang dahil sa awa. Kahit gaano pa ako kabuti sa'yo, hindi ko pa rin mapapakilos ang puso mo. Panahon na para umusad na ako. Ngayon, kailangan kong magpaganda. Narinig ko, gusto mong manood ng sunset. Kaya ngayon, paano kung pumunta tayo sa Rainbow Mountain? Doon ang pinakamagandang sunset. Siguradong magugustuhan mo. Rainbow Mountain? Sunset? Hindi ba't doon tayo nagplano na magkasamang pumunta? Mahal ko, hindi ba't nang ako kang sasama ka sa akin manood ng sunset? Umakyat tayo sa Rainbow Mountain. Inakyat ko na lahat ng bundok at nalaman kong ang sunset sa Rainbow Mountain ang pinakamaganda. Mahal ko? Sej, Paumanhin.
Ang tinatawagan mo ay kasalukuyang nasa tawag. Jalped. Jalped. Paumanhin. Ang tinatawagan mo ay kasalukuyang may kausap. Pakitawagan na lang ulit mamaya. Paumanhin, ang tinatawagan mo. Magdamag akong naghintay sa'yo pero hindi ka dumating. Nalaman ko na lang kalaunan na ang dahilan ng pagliban mo noon ay dahil pinuntahan mo si Bai Qianqian sa ibang bansa. Sabi niya, Kung gusto ko lang, kaya niyang iwanan ang lahat para samahan ako. Kuya Shani, gabi na pagkatapos ng sunset, kaya huwag na lang tayong umuwi. Sige, ikaw ang bahala. Kung ganun, ngayong gabi, sa labas na lang tayo matutulog. Nasaan ang akin? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ayoko ng western food sa umaga. ito na lang ang natira sa ref. Kahapon ang huling beses na nagluto ako para sa'yo. Mula ngayon, para sa sarili ko na lang ako magluluto. Sino ba naman ang kumakain ng steak sa umaga? Ay, sige na nga. Lutuan mo na lang ako ng noodles. Eto na ang noodles. Kumain kang magaan sa umaga. Mabuti yan sa tiyan. Pagkatapos mong kumain, inumin mo itong gatas. Siguradong buong umaga kang masigla sa trabaho. Ang bait mo talaga sa akin. Siyempre naman, ikaw ang asawa ko. Kung hindi ikaw ang babaitan ko, sino pa? Kumain ka na dyan. Pupuntahan ko lang ang iyong kamisa para plansahin. Tandaan mong ubusin yan, ha? Lin Xingwan, kinakausap kita. Hindi mo ba ako naririnig? Gusto kong kumain ng noodles. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Said, magpapalit lang ako ng damit at susunduin na kita. Shenye, maghiwalay na tayo. Shenye, maghiwalay na tayo. Sage. Nakakatawa talaga. 3 taon na. Para lang akong hangin sa paningin mo. Para lang akong hangin sa paningin mo. Kahit sa sandaling ito ng paghihiwalay natin, ganoon pa rin. Pirmahan mo lang ito. Shenyi, kapag natapos na ang calling off period, alis na talaga ako. Shenye, alam mo ba ang sinasabi ko? Hindi ba tungkol sa donasyon sa ampunan? Hindi ba sinabi mo na sa akin yan ilang araw na ang nakakaraan? Ang papel para sa donasyon. Pinirmahan mo na noong nakaraang linggo. Sage na. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Hindi mo nga ako pinapansin. At hindi mo rin narinig ang sinabi ko. Pero hindi na rin mahalaga. Tama na, Shani. Ganoon na lang. Maging masaya ka na kasama ang the one mo. Xingwan, ang iminungkahi mong room temperature superconductor research project ay pinagkasunduan ng mga nakatataas na mayroon itong malaking estratehikong kahalagahan at komersyal na halaga. Gayon ay formal na inaanunsyo ang pagtatatag ng room temperature superconductor research and development team. Xingwan, inaanyayahan ka namin na sumali sa Research Institute bilang chief researcher ng proyekto sa room temperature superconductor. Hindi ko alam kung handa kang sumali at mag-ambag ng iyong lakas para sa pagunlad ng ating bansa. Gusto ko po. Bukod pa rito, ang antas ng pagiging kumpidensyal ng proyektong ito ay level 3. Kapag sumali ka sa loob ng 3 taon, hindi ka makikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sage po. Walang problema. Mabuti kung ganun, pagkatapos ng 1 buwan, opisyal na magsisimula ang proyekto. Shenye, sa loob ng 3 taon, huminto ako para sa'yo. Ngayon, tatahakin ko na ang sarili kong landas. Ang sipag naman sa pagtitipid at ang taas pa ng kalidad. Kahit itong mga lumang karton, kinukolekta at inaayos pa. Lin Xingwan, ganyan ka ba palagi? Pinilit mong pasayahin kami. Ngayon, naglakas loob kang balewalain ako. May problema ka ba? Ang kapal na mukha mo, no. Ganyan ang trato mo sa akin. Kung hindi ka magsusorry sa akin, maniwala ka, ngayong gabi, itatapon ko ang hapagkainan mo. Bahala ka. Sa loob ng 3 taon. Ganyan ka naman talaga sa akin, di ba? Lin Xingwan, sasabihin ko sa'yo, ang kuya ko, bumalik na ang the one niya. Ikaw nakapalit, malapit nang mawala. Nandyan na sila. Shenchai, wag mong sabihin yan kay Ate Lin siya. Pamangkin mo pa rin siya. Pamangkin. Salang na makitid ang utak. Karapat dapat bang maging pamangkin ko?
Ate Kian, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang kuya ko, sa mga nakaraang taon, hindi kanya makalimutan. Araw-araw siyang bumibili ng mga bagay para sa'yo. Tuwing umiinom siya, kapag tumatawag siya sa akin, lagi kanyang sinasabi. Hindi mo pa ba naintindihan ang nararamdaman ng kuya ko? At saka, kung hihilingin mo lang, ang kuya ko ay itatapon ang losyang na yan palabas ng bahay. Shenchai, tumigil ka. Xingwan, si Shenchi ay nagsasalita lang ng kung ano-ano. Huwag mo nang dibdibin. Ate Lin, huwag kang magalit. Si Shenchai ay prangka lang talaga. Ayos lang. Sanay na ako. Bakit ka nakatunganga diyan? Hindi mo pa ba dadalhin ang bagahe ni Ate Kian sa loob? Umayag ang kuya ko na dito na pumira si Ate Kian. Dito na siya titira. Ano? Si Kian, kadarating lang niya mula sa ibang bansa. Inaayos pa ang bahay niya, kaya sa hotel muna siya nakatira. Hindi rin masyadong maginhawa. Sa ngayon, dito ka muna tumira sa bahay. Kuya Shenyi, baka umalis na lang ako. Bagong bahay niyo pa naman ito. Nakikita ko si Ate Lin, parang hindi siya masaya. Ay nako, Ate Kian siya. Dito sa bahay namin, parang katulong lang siya. Huwag kang mag-alala, Kian. Dito ka lang manatili. Si Xingwan, malawak ang pangunawa niya. Hindi siya magagalit dahil lang sa maliit na bagay na yan. Tama ka, hindi ako magagalit dahil lang sa maliit na bagay na yan. Kaya, Miss Bai, manatili ka lang dito. Tutal, sa huli, magiging sa inyo rin ang bahay na ito. Kuya Shenyi, baka huwag na lang. Natatakot akong makaapekto sa inyong mag-asawa. Umalis na lang ako. Hoy! Kian, dito ka lang manatili. Ang kwarto, pinahanda ko na kayayawang para sa'yo. Handa na ang kwarto. Lin Xingwan, saan ka pupunta? Tawagin mo si Yayawang para ipasok ang bagahe. Masama ang pakiramdam ko. Kung lilipat kayo, kayo na ang magbuhay. Lin Xingwan, halika, Bai Kian. Umupo ka na. Buong araw kang bumibiyahe. Napagod ka siguro. Uminom ka muna ng tubig. Lin Xingwan, magluto ka na. Nagugutom na kami. Ay, nga pala, si Bai Kian hindi kumakain ng maanghang. Huwag kang maglagay ng sili. At saka, dapat light lang ang luto. Hindi ko magagawa. Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin na hindi mo magagawa? Sa loob ng 3 taon, hindi ba ikaw ang nagluluto? Bakit ngayon hindi mo magagawa? Lin Xingwan, anong nangyayari sa'yo ngayon? Ito na ang pangalawang beses na nagtatampo ka ngayong araw. Sa loob ng 3 taon, hindi ka naman ganyan. Nagtatampo ka ba dahil kay Kian natitira sa bahay? Kaya ka nagagalit sa akin? Hindi. Kasalanan ko. Ako na isang tagalabas, paano ko naman hahayaan na magluto si Ate Lin? Kian, hindi mo yan kasalanan. Lin Xingwan, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Masama ang pakiramdam ko. Hindi ako makapagluto. Masama ang pakiramdam? Masama ang pakiramdam mo. Bakit hindi mo sinabi agad? Sinasadya mo bang hindi magluto para gutumin kami? Ay, Shenchai, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Ate Lin, hindi niya yan sinasadya. Ay, Kuya Shenyi, paano kung mag-hotpot na lang tayo? Yan huhang hotpot. Kuya Shenyi, naalala mo pa pala. Ay, okay lang yan. Naman, naalala ko pa. Doon tayo sa high school. Palagi tayong pumupunta. Iyon ang kabataan natin, di ba? Lin Xingwan, sumama ka na rin sa amin. Mag-ayos ka lang, magpalit ka ng damit. Hihintayin ka namin. Hindi na ako sasama. 2 lang ang damit ko. Nilabhan ko yung isa. Kayo na lang ang pumunta. 2 lang? Ate Lin, paano naman naging 2 lang ang damit mo? Kuya Shenyi, noong nasa ibang bansa ako, binilhan mo ako ng siguro 100 damit. Asawa mo pa rin siya. Dapat mas alagaan mo siya. Binibigyan ko naman siya ng maraming pera. Hindi ko lang alam kung saan niya ginagastos. Siyempre, ibinibigay niya lahat sa kapatid mo. Isa lang siyang simpleng babae. Kahit gaano karaming pera ang ibigay mo sa kanya, hindi niya alam kung anong damit ang bibilhin. Hayaan na. Ito na lang ang suotin ko. Tara na, bilisan na natin. Kian, gutom na kami buong araw. Tara. Mag-hotpot tayo. Lin Xingwan, sasama ka ba o hindi? Ling Xingwan, konting tiis pa. Malapit ka nang maging malaya. Hoy, waiter. Opo, sir. Isang hotpot base muna. Titingnan ko po. Kuya. Naalala mo pa ba kung anong hotpot base ang gusto ni Ate Kian? Isang seafood hotpot. Naalala ko, mahilig ka sa seafood. Kuya Shenyi, ang bait mo talaga sa akin.
Alam mong mahilig si Baekhyun sa seafood pero hindi mo maalala na allergic ako sa seafood. Halika, Kian. Tikman mo to. Tingnan mo kung pareho pa rin ang lasa tulad noong high school. Noong bata ka pa, ang kulit-kulit mo talaga. Kuya Shenyi, ganoon ba ako kakulit noong bata pa ako? Naman, naalala mo ba? Noong high school, para lang makapunta ka sa kainan na to, umakyat ka pa sa peder para lang makapagkuting. Tama. Nandoon din ako. Naaalala ko rin. Noon, sabay tayong nag-cutting. Tapos, nadapa pa ako ng hindi sinasadya. At hindi sinasadya, nagkahalikan tayo. Wow. Ang first kiss ko, ganoon lang nawala. Huwag na nating pag-usapan yan. Noon, nakakahiya talaga. Atlin, pasensya na po. Hindi naman po namin sinasadya na baliwalain ka. Kasi po, sa alaala po na iyon, hindi ka naman po kasama. Halika, kumain na tayo. Ay, Tsingwan, kumain ka rin. Ingat. Aray, Pasensya na, miss. Okay ka lang ba? Aray, ang braso mo. Grabe ang paso mo. Kailangan mong pumunta agad sa ospital. Tsingwan, masakit ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Ang sakit. Nasaktan si Kian. Kian. Kuya Shenyi. Okay lang ako. Baka ihatid mo na lang muna si Atelin sa ospital. Paano naging okay lang? Kian, kahit gasgas lang, matagal ka nang nasasaktan. Kuya Shenyi. Okay lang talaga ako. Ihatid mo na lang muna si Atelin. Tsingwan, Kian, sensitibo ang balat niya simula bata pa. Hindi naman malayo ang ospital dito. Baka, magtaksi ka na lang papuntang ospital. Anong klaseng tao yan? Bakit hindi na lang kayo sabay-sabay pumunta? Aray, miss, okay ka lang ba? iniligtas niya ang dawan niya at wala siyang oras. Para alalahanin ang pamalit na tulad ko. Palitan mo ang gamot araw-araw, baka magkapilay ka. Naintindihan mo ba? Saj, alam ko na. Heto, ingat, mainit. Ang galing naman ni Amarchen sa pag-alaga kay Miss Bai. Kahit ilang patak lang mantika ang natumba sa kamay niya, buong floor na ang inupahan niya. O nga, sana makahanap din ako ng mayamang lalaki na ganyan. Kahit araw-araw pa ako ang maghugas ng paa niya, okay lang. Huwag ka nang mag-asa. Ang mga lalaking ganyan, bihirang makita. Iniwan ng asawang malubha ang sugat. Para alagaan ang the one na gasgas lang. Totoo nga, bihirang makita ang ganyang mabuting lalaki. Hay nako, Tsingwan. Hindi ko inakala. Nakahanap ka pa palang oras para bisitahin ako. Narinig ko kay Yayawang, hindi ka umuwi kagabi. Sabihin mo nga, gaano ka nakatanda? Ang tigas pa rin ng ulo mo, naglayas ka pa. Sinabi ko na sa'yo, si Kian, sensitibo ang balat niya simula bata pa. Kung hindi siya pupunta sa ospital, mamamatay siya sa sakit. Hindi mo ba naisip na napaso rin ako kagabi? Nandito rin ako sa ospital para magpagamot. Hindi ba kita kilala? Araw-araw ka sa bahay, naglalaba at nagluluto. Ang mga gasgas at paso, hindi ba't normal lang yan? Lagyan lang ng gamot, ayos na. Hindi naman ganoon kalala gaya ng sinasabi mo. Pero si Kian, iba siya. Simula bata pa, hindi pa siya nakaranas ng hirap. Hindi ka ba pwedeng maging mas malawak ang pangunawa? Hindi ka ba pwedeng umintindi? Ang paghihiwalay ko sa'yo para maging kayo ni Baekhyun, hindi pa ba sapat na pag-unawa yon? Hindi pa ba sapat na kabutihan yon? Tama na, Lin Tsingwan. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo ako dapat pagdudahan. Kung ganun, mahal mo ba ako? Asawa mo ako. Kung hindi kita mahal, bakit kita papakasalan? Sa loob ng 3 taon na to, paulit-ulit kong sinabi sa'yo, mahal kita. Pero ni minsan, hindi mo ako sinuklian. Kasi hindi mo talaga ako mahal. Sige na nga. Ano rin to sa 3 taon natin para magkaroon ng closure? Lin Tsingwan, hindi ka ba talaga titigil? Kuya Shenyi. Nasira kasi yung zipper sa likod ng damit ko. Pwede mo ba akong tulungan? Mukhang sinamahan mo lang pala siya sa banyo. Ako, Akala ko pa naman sinadya mo akong puntahan. Ang tanga ko talaga, umasa pa ako.
Sige na. Baka naghihintay na siya. Lin Xingwan, maling akala yan. Si Kian Kian at ako, magkababata kami. Para sa akin, parang kapatid ko na siya. Tutulungan ko muna si Kian Kian ayusin ang zipper niya. Huwag kang magseselos, ha? Mahal ko. Kung wala ka, aano na ako? Akala ko kung magsisikap lang ako. Magkasama tayong tatanda. Pero mali pala ako. Hindi mapipilit ang pag-ibig. Hello? Hello? Xingwan, ang proyekto ng room temperature superconductor ay kailangan ng ilang paunang paghahanda. Pumunta ka sa research base. Sige po, walang problema. Ay, teka lang. Nasabi mo na ba sa asawa mo na alis ka ng 3 taon? Wala na kaming dapat pag-usapan. Hiwalay na kami. Hiwalay? Xingwan, ano bang sinasabi mo? Kailan tayo naghiwalay? Lin Xingwan, kinakausap kita. Bakit mo sinasabi sa iba na hiwalay na tayo? Tama. Alagang hiwalay na tayo. Lin Xingwan, ang biro na yan hindi nakakatawa. Hindi ako nagbibiro. Ikaw mismo ang pumirma sa kasunduan ng dibosyo. Lin Xingwan, kung mag-ingay ka pa, magagalit na talaga ako. Alagang hiwalay na tayo. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang pumunta. Huwag na kayong mag-away, Ate Lin. Kasalanan ko ang lahat. Kian Kian, bakit ka lumabas? Kumusta? Masakit pa ba ang braso mo? Atlin, huwag mo nang isipin ang pag-aayos ni Shenyi sa zipper ko. Hindi mo kailangang isipin yon. Mula pagkabata, magkababata na kami. Noong bata pa kami, sabay pa kaming naliligo. Wala lang yan. Hindi yan big deal. Sasagutin ko lang ang tawag. Ang kinis at ang ganda ng ebis ng asawa mo. Ang ganda ng ebis niya. Kian Kian. Kian Kian, kumusta ka? Kuya Shenyi, ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Ma'am, pakibigay po ang inyong cellphone para sa inspeksyon. Ang proyektong ito ay ang ating Yuncheng na pangmatagalang plano. Kaya umaasa ako na tayong lahat ng mga siyentipiko dito ay ibibigay ang ating buong makakaya para ito ay mapaunlad. May tiwala ba kayo? Mabuti. Gayon, si Professor Qin, Xingwan. Dumating ka na. Ang galing. Halika. Mga kasama, ipapakilala ko sa inyo si Lin Xingwan. Si Lin Xingwan ang ating chief researcher para sa proyektong ito. Ngayon, siya ang mamumuno sa inyo para kumpletuhin ang room temperature superconductor na paunang paghahanda. Maligayang pagdating sa lahat. Lin Xingwan. Pagkatapos ng 3 araw, ang proyekto ng room temperature superconductor ay ganap ng sisimulan. Umuwi ka at maghanda ng mabuti. Hinihintay namin ang iyong pagdating. sadyo po, Professor Qin. Sakto, sa loob ng 3 araw na ito, makakapagstay ako sa bahay at makakasama ang pamilya. Saj, mauna na po ako. Siege. Paalam. Ma'am, ang cellphone niyo po. 168 na tawag? Si Shenyi, tumawag pala siya sa akin ng 168 beses. Madam, sa wakas nakabalik na po kayo. Wala po kayo sa bahay, kaya magulo ang lahat dito. Bawat gawin namin, hindi po nagugustuhan ng sir. Ang sir po, araw-araw nagagalit. Dito sa bahay, mahigit 20 chef na ang dumaan. Ang mga luto po, minsan maalat, minsan matabang. Lahat po sila tinanggal.
Pala, ngayong wala na ang pag-aalaga ko, hindi na siya sanay. Sige na, Yewang. Nandito na ulit ako, di ba? Pwede ka nang magpatuloy sa ginagawa mo. Alam mo pa palang umuwi? Saan ka ba galing nitong nakaraang 2 araw? May bigla ang proyekto sa kumpanya. Kaya nag-business trip ako. Magkano ba ang kinikita sa research institute ninyo? Kailangan pa talagang mag-business trip. Sa susunod na papupuntahin ka ulit. Mag-resign ka na lang. Saj, para sa'yo, isinakripisyo ko ang trabaho ko sa Research Institute. Pero sa pagkakataong ito, ibibigay ko ang lahat para matupad ang pangarap ko. Lin Singwan. Noong araw na yon, nakabalot ng benda ang buong braso ni Bai Qianqian. Sira kasi ang zipper niya. Kaya wala akong nagawa kundi tulungan siya. At saka, kami ni Bai Qianqian, magkasama na kaming naliligo simula pa noong bata kami. Pag-ayos lang naman ng zipper yon, wala lang talaga yon. Ang selos na yan, talagang hindi na kailangan. At saka, ang bahay ni Bai Qianqian, naayos na. Umalis na rin siya doon. Mabuti kung naiintindihan mo. Nagugutom na ako. Pakiluto mo ako ng pansit. Ang pansit na niluluto mo, ang pinakamasarap. Nakalimutan mo ba? Na may sugat ako sa braso? Ito. Bakit ang tagal, hindi pa gumagaling? Sige na nga. Titiisin ko na lang, kakainin ko na lang sa susunod na araw. Nga pala. May inihanda akong regalo para sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, abala ako sa pag-alaga kay Bai Qianqian. Wala akong oras para alagaan ka. Tingnan mo, ito ang pambawi. Ito rin ang regalo ko sa iyo para sa anibersaryo ng kasal natin. Ang mahal naman nito. Bakit? Hindi mo ba gusto? Ang mahal ng brooch na ito. Pinaghirapan ko talaga para makuha ito. Pinabili ko pa sa assistant ko sa auction house. Kung hindi mo gusto, kung ganun, ibibigay ko na lang to kay Qianqian. Ha? Huwag kang magsisi, ha? Ang mahal nitong brooch na to. Ito pa naman ay pinaghirapan ko talaga. Kaya pinakuha ko sa assistant ko sa auction. Kung ayaw mo, ibibigay ko na lang to kay Qianqian. Ha? Huwag kang magsisi, ha? Qianqian, sobrang mahal ka ni Kuya, kaya dapat lang na hindi ka umalis. Wow. Kuya, sabi ni Qianqian, ilang araw pa lang, gusto niya raw tong brook na to, binili mo na agad. Ako. Sa loob ng 2 araw ay ang anniversary ng aming relasyon. Ito ba ang anniversary gift na binili mo? Naman. Si Kuya sigurado, at napasayahin ka, Qianqian. Ate Lin, nakatanggap ka na ba ng anniversary gift? Ano ba inisip mo? 3 taon na silang kasal ni Kuya, pero wala pa siyang natatanggap na wedding anniversary gift. Kung may ibibigay ka man, si Qianqian lang ang karapat-dapat sa regalo sa anibersaryo. Di ba, Kuya? Kung may ibibigay ka man, si Qianqian lang ang karapat-dapat sa regalo sa anibersaryo. Asawa ko, ito ang regalo ko sa'yo para sa anibersaryo natin. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Nasaan ang regalo ko? Asawa ko, nasaan ang regalo ko? Sa susunod na taon. Asawa ko. Ang regalo sa anibersaryo. Nasaan ang akin? Ngayong taon, dapat may regalo na ako, di ba? Sa susunod na taon. Asawa ko. Ito ang inihanda kong regalo para sa anibersaryo natin ngayong taon. Bilisan mo, buksan mo.
Asawa ko ngayong taon, dapat may regalo na ako, di ba? Sa susunod na taon, siguradong bibigyan kita. Di ba, Kuya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ibigay mo. Asawa ko, hindi mo na kailangang maghintay. Ito ang regalo ko sa iyo para sa anniversary natin ngayong taon. Kunin mo. Shenye, ngayong taon, tinupad mo rin ang pangako mo. Binigyan mo ako ng regalo sa anniversary. Pero ginawa mo lang ito para masabi mong ginawa mo. Dahil gusto mo ito, ikaw na lang ang kumuha. Dati, hindi ko malang pinangarap ang regalo sa anniversary. Ngayon, hindi ko na rin kailangan. Salamat, Kuya Shenyi. Salamat, Ate Lin. Salamat din sa iyo. Hindi ko iniisip na ako lang ang childhood friend mo ang makakatanggap ng anniversary gift. Siyempre. Hindi ko talaga iniisip. Tsingwan Ge. Kuya Shenyi, pwede mo ba akong tulungan isuot ito? Pagkatapos ng gabing ito, tuluyan na akong aalis. Hello, Tay. Tsingwan, umuwi ka ngayon. Tinawagan ko na si Shenyi. May sasabihin si Papa sa inyo. Bago ako umalis, magpaalam na ako kay Tito. Mabuti pa nga. Sige po. Anak, marami kang pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Akala ko noon, ang 3 taon mong paglilingkod kay Shenyi ay magkapamahal sa kanya sa'yo. Pero, Ayos lang po, Tito. Kung hindi dahil sa inyo noon, hindi ko rin po sana natapos ang pag-aaral ko. Ang kasunduan ng pasasalamat na ito ay para na rin po sa pagtanaw kong utang na loob sa inyo. hindi man alam ng iba, pero alam ko. Ang paglilingkod mo kay Shenyi ay hindi lang dahil sa kasunduan, kundi dahil mahal mo siya. Anak, ang pagtulong ko sa iyo ay hindi sapat para ibigay mo ang lahat kay Shenyi. Para lang mapasaya mo siya, handa ka pang isakripisyo ang buhay mo. Ang pagmamahal mo kay Shenyi ay nakita ko lahat. Kung hindi lang dahil kay Bai Qianqian, sana ikaw na lang ang manatiling manugang ko habang buhay. Ayos lang po. Tito, nakaraan na po ang lahat. Anak, may 20 milyong piso sa card na ito. Kunin mo. Ang password ay ang karawan ninyo ni Shenyi. Hindi po, Tito. Hindi ko po ito matatanggap. 3 taon. Sa buhay ng isang tao, ilang 3 taon ba ang pwedeng sayangin? Karakat dapat ka rito. Sa hinaharap, kung si Shenyi ay magkakasal kay Bai Qianqian, kapag nalaman niyang kinuha mo ang 20 milyong ito, baka gumaan ang pakiramdam niya. Lin Xingwan, sa hinaharap, kung mayroon kang kailangan ng pulong ko, sabihin mo lang. Tito, mayroon lang po akong isang maliit na pakiusap ngayon. Ano yon? Hanggat hindi po talaga kailangan. Sana po, huwag ninyong sabihin kay Shenyi kung nasaan ako. At pati na rin po ang tungkol sa kasunduan ng pasasalamat. Hindi mo pa rin ba nasasabi kay Shenyi ang tungkol sa pag-alis mo? Hindi pa po. Lin Xingwan, pwede bang kausapin mo ulit si Shenyi ng maayos? Auwi na siya maya-maya. Ano pa po ba ang sasabihin ko? Na sinadya kong lapitan siya? Na hindi na ako babalik kailanman? O na nitong nakaraang taon, sobra akong nagpakabuti sa kanya para lang magbayad ng utang na loob? Hindi ko kayang sabihin. Sige na po, Tito. Ngayon po. Gusto ko lang umalis agad. Umalis. Lin Xingwan, saan ka pupunta? Umalis. Lin Xingwan, saan ka pupunta? Ayos lang, ayos lang. Matagal na tayong 3, hindi nakakain ng magkasama. Ngayon, si Tatay. Naghanda na maraming masasarap na pagkain. Sabay-sabay tayong kumain. Ah, ganun pala. Tara na, bilis. Nagugutom na ako. Tara na, tara na.
Oldin. Lin Xingwan, Nandito ka na rin sa wakas. Miss na miss kita. lalo kang gumaganda. Ay, nga pala. Old Dian. Baka kailangan kong maglakbay ng malayo. Old Dian, hindi ka makakauwi ng 3 taon? Hindi ka namin makikita? Bakit ang tagal mo doon? Sasali ako sa Research Institute. Ay, ang galing. Dati, para kay Shenyi, tinanggihan mo ang imbitasyon ng institute. Naghanap ka lang ng trabaho sa Yuncheng, sa isang research institute. Naawa ako sa'yo noon. Pero, kung matagal ka doon, papayag ba si Shenyi? Hiwalay na kami. Matagal ko nang sinabi, ang kasal ninyong dalawa, hindi magtatagal. Huwag kang malungkot, anak. Mula ngayon, pwede ka nang mamuhay para sa sarili mo. Ang hindi magandang kasal, mas mabuti nang maghiwalay. Tama. Ang hindi magandang kasal, mas mabuti nang maghiwalay. Huwag na nating pag-usapan yan, Old Dian. Pumasok na tayo, tingnan natin ang mga bata. Sige, tara na. Ang ganda ng bagay na to, ibebenta ng 6.6 yuan. AMM. 6.6 yuan lang. CJ, huwag kang magbabago ng isip ha. Alam na. Shenyi. Lin Xingwan. Pinabibigay ng kuya ko. Kunin mo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang kuya ko ayaw bantayan si Ate Kian Kian. At iniisip pa rin ang isang losyang napulad mo. Hindi ko kailangan. Teka lang. May dala kang maleta, saan ka pupunta? Alis ka na. Tulad ng gusto mo. Ibibigay ko na ang pwesto ko kay Ate Kian mo. Anong drama na naman ang ginagawa mo? Ikaw ang nagmakaawa sa kuya ko noon. Ngayon, alis ka na lang bigla. Gusto mo bang magpa-hard to get? Ganyan ba yan? Ilang beses ka nang umalis ng bahay. Sasabihin ko sa'yo, ang galaw mo na yan ay walang epekto sa kuya ko. Ang divorce papers iniwan ko na sa mesa. Lin Xingwan, sinasabi ko sa'yo, kung umalis ka, huwag na akong bumalik pa. Hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik magpakailanman. Ako si Lin Xingwan. Mula ngayon, mamumuhay na lang ako ng sarili kong buhay. Hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik magpakailanman. Ako si Lin Xingwan. Mula ngayon, mamumuhay na lang ako ng sarili kong buhay. Dati, para kay Shenyi, isinakripisyo ko ang pangarap ko, iniwan ang kinabukasan ko at nawala ang sarili ko. Sa loob ng 3 taon, sinikap kong maging isang mabuting asawa. Masipag akong nag-alaga sa bahay na ito, pero ni katiting na respeto, wala akong nakuha. Wala akong sariling pagkatao. Ganyang buhay ang pinagdaanan ko sa loob ng 3 taon. Ngayon, sa wakas, makakapamuhay na ako para sa sarili ko. Xingwan. Kunin mo ako ng malinis na dami at ipagluto mo rin ako ng pansit. Gaya ng dati, huwag lagyan ng sibuyas na mura. Lin Xingwan. Sir, Nasaan ang ginang? ang ginang po, siya. Wala po siya sa bahay.
Nagseselos na naman siguro. Sage, umalis ka na. Lin Xingwan, sa edad mong yan, malaki ka na, naglayas ka pa rin. Ang immature mo naman, umuwi ka na nga agad dito. Xingwan, sinabi ko na sa'yo, wala talagang namamagitan sa amin ni Kian Kian. Bakit ang dami mo na namang iniisip? Isend mo na. Bakit ang dami mo na namang iniisip? Isend mo na yan. Bakit ang dami mo na namang iniisip? Lin Xingwan, ang dami ko nang sinabi sa'yo. Pinaglalaruan mo pa ba ako? Nagpapakipot ka pa ba? Ha, Sej? Pagbalik mo, pagsisisihan mo to. Kasunduan sa diborsyo. Makikipagdiborsyo si Lin Xingwan sa akin. Paano nangyari yan? Ito ang pirma ko. Paano? Baka noong araw na yon. Shenyi, maghiwalay na tayo. Sage. Pirmahan mo lang to. Shenyi, pagkatapos ng calling off period, alis na talaga ako. Impossible. Mahal na mahal ako ni Xingwan. Kaya niyang mamatay para sa akin. Kaya niyang magpakamatay para sa akin. Paano niya ako hihiwalayan? 3 araw. Maximum 3 araw. Mahal na mahal niya ako. Hindi abot ng 3 araw, magbabago ang isip niya. Yayawang, maghanda ka ng ilang set ng malinis na damit para sa akin. Lin Xingwan, pagkatapos kong alagaan si Kian Kian, babayaran kita. Ate Kian Kian, gumaling na rin sa wakas ang sakit ng tiyan mo. Kumain ka na masarap para bumawi. Shenchai, salamat. Wala yon. Ano tong bagay na to? Ito ay Lin Xingwan, lumabas ka. Yayawang, sabihin mo kay Lin Xingwan, gumawa siya ng bagong mangkok para sa akin. Si Madam, nitong mga nakaang araw, wala sa bahay. Siya! Kuya, kailan mo ba bibigyan ng formal na posisyon si Ate Kian Kian? Gusto ko nang maging hipag si Ate Kian Kian. Ang tagal ko nang iniisip yan. Anong sinasabi mo? Ikaw at si Ate Kian Kian, talagang bagay na bagay kayo. Amang tama, ikaw at si Lin Xingwan, hindi ba kayo nag-divorce na? Paano mo nalaman na nag-divorce kami ni Xingwan? Kasi, pinapunta mo ako para dalhan siya ng dessert. Sakto, nakita ko siyang umalis. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Ay, Kuya Shenyi, kahit paano, hindi mo naman gusto si Ate Lin ngayon na siya mismo ang umalis. Para sa'yo, isa rin iyang kalayaan. Ang galing ni Lin Xingwan. Naglakas loob talaga siyang makipag-divorce sa akin. Mukhang sa mga nakaraang taon, nasobrahan ko siya sa pagbibigay, kaya naging walang takot siya. Yayawang, Sir. tawagan mo si Lin Xingwan, tawagan mo siya. Pabalikin mo siya dito agad. Sir, tinawagan ko na po si Maam. Pero hindi po siya matawagan. Si Lin Xingwan na to, kinansela niya ang kanyang numero ng telepono. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Hindi pwede. Kuya, Saan ka pupunta, kuya? Lin Xingwan, talagang may pwesto ka na sa puso ni Shenyi. Den. Old Den, May kailangan ka ba sa akin? alam mo ba kung nasaan si Xingwan? Kasal na kayo ni Xingwan ng 3 taon. Hindi mo alam kung nasaan siya. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Old Den. Si Xingwan, napakawalang galang niya. Hindi lang siya pumirma ng kasunduan sa diborsyo, kinansela pa niya ang kanyang numero ng telepono. Ngayon, naglalaro pa siya ng pagtatago. Kung gusto niyang iwan ka, hayaan mo na lang siya. Hindi mo siya kilala. Mahal na mahal ako ni Lin Xingwan. Hindi niya ako iwan. Lalong hindi siya makikipaghiwalay sa akin. Nagseselos lang siya. Nagpapabebe lang yan sa akin. Hello, Tito. Shenye. Umuwi ka na ngayon din, umuwi ka na ngayon din. Si Lin Xingwan siguro yan. Lin Xingwan? Wala si Lin Xingwan dito. Shenye, ngayong hiwalay na kayo ni Lin Xingwan, hiwalay na kayo, hindi mo ba dapat pag-isipan ang kasal ninyo ni Bai Kian Kian? Tito, hindi ako pumayag na makipaghiwalay kay Lin Xingwan. Pero, May divorce certificate na kayo.
Impossible. Hindi ito possible. Shenye, ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw ang nagpumilit na pakasalan si Bai Qianqian noon. Ngayon na single ka na ulit, ayaw mo na naman. Tito. Inaamin ko, gustong-gusto ko si Bai Qianqian noon. Pero ngayon, si Lin Xingwan ang asawa ko. At, hindi ako papayag na makipagdiborsyo kay Xingwan. Hanggat hindi ako pumapayag, hindi yan diborsyo. Shenye, baka naman mahal mo na si Xingwan. Tito, ano po ba ang sinasabi nyo? Asawa ko si Xingwan, sino pa ba ang mamahalin ko? Shenye, hindi mo pwedeng mahalin si Xingwan. Tito, alam ko po na sasabihin nyo na hindi siya karapat-dapat sa akin, di ba? Pero sa kasal, kung titingnan lang kung sino ang karapat-dapat sa sino, wala nang mga pagmamahalan na tumatagal habang buhay. Dati, hindi ako sigurado, pero ngayon, sigurado ako ng 100%. Mahal ko si Xingwan, at mahal din ako ni Xingwan. Nagselos lang siya, kaya gusto niya akong hiwalayan. Hindi pwede. Pupuntahan ko si Xingwan para linawin ang lahat. Shenye, kung alam mo lang noon si Lin Xingwan, dahil sa kasunduan ng pasasalamat, ano kaya ang gagawin mo? Sir, nakainom na po kayo ng 2 bote ng red wine. Hindi na po kayo pwedeng uminom pa. Huwag mo na akong intindihin. Dati, si Lin Xingwan ang pumipigil sa akin na uminom. Ngayon, hiwalay na kami. Nawala na rin siya. Hindi na niya ako pinapansin. Gusto kong uminom, inom ako. Kahit mamatay ako sa pag-inom, kalayaan ko yon. Sir, kung alam lang po ng ginang na ang pag-alis niya, ay magdudulo sa inyo ng ganito kalaking sakit. Siguradong hindi po siya alis ng bahay. Nga, mahal na mahal niya ako. Bakit siya umalis nang walang paalam? Kuya, si Lin Xingwan, isa lang siyang ulila. Isang hamak na tao, paano niya naman kayang mahalin ka ng kuto? Shenye, para sa ganyang babae, huwag kang magpakasira. Hindi siya karapat-dapat. Mas karapat-dapat ka sa mas mabuting tao at mas mabuting buhay. Tumahimik kayo. Asawa ko si Lin Xingwan. Hindi ko hahayaang sabihin niyo yan sa kanya. Kuya, tingnan mo. Kuya, tingnan mo. Kinuha ni Lin Xingwan ang 20 milyong pondo ng kumpanya. Nagbakasal siya sa'yo para lang sa pera. Pinipigilan kanya makasama si Ate Qianqian para rin sa pera. Kahit na mabait siya sa'yo, lahat yon ay para lang sa pera. Ngayon, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para kunin ang 20 milyong pondo. Siya ay isang walang utang na loob. Masamang tao. Hindi. Impossible. Hindi siya ganoong tao. Kuya, huwag ka nang magbulag-bulagan, pwede ba? Kilala mo ang tao sa mukha, pero hindi sa puso. Nakuha na niya ang pera. Siyempre, iwan ka niya. Kuya Shenye, alam kong ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Pero ang ebidensya ay nasa harap mo na. Ang ganyang babae, hindi siya karapat-dapat. Hindi. Hahanapin ko si Lin Xingwan. Kahit saan pa siya nagpunta, kailangan ko siyang harapin para magpaliwanag. Hahanapin siya. Saan mo naman siya hahanapin? Ang ganyang babae, matagal nang tumakas kasama ang pera. Paano mo siya mahahanap? Tama. Kami ni Ate Qianqian ay nag-report na sa pulis. Nag-report sa pulis. Hintayin mo lang na hulihin siya ng pulis. Dinala niya ang 20 milyong piso ng kumpanya. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Impossible. Hindi siya ganoong tao. Sir, Sir, Lin Xingwan. Talaga bang isa siyang babaeng gahaman sa pera? Sir, sa tingin ko po, hindi sakim ang ginang. Ito ang patunay. Tiningnan ko po ang aparador ng ginang. 2 set lang po ng damit ang pwede niyang isuot. Dinala niya po lahat. Kung talagang mayaman ang ginang, papansinin pa ba niya ang 2 lumang damit na yan? 2 set lang talaga ang damit niya? Opo, totoo po. Hindi ko po nakita kailanman na bumili ng bagong damit ang ginang. Pero, itong pajama na ito ang paborito ng ginang. Hindi niya po dinala. Ito po ang paboritong pajama ng ginang. Araw-araw po siyang natutulog na suot ito. 3 taon na po niya itong suot. Kahit napunit na, hindi niya po magawang itapon. Tinatahi niya lang po at sinusuot uli. Ito, bagong bili mo ba ito para sa atin na couple pajama? Hindi. Bagong produkto ito ng kumpanya ng kaibigan ko. Pinapasuot niya sa akin para subukan. Wow! Ito halatang halata, mamahaling klase. Ang sarap isuot, ang komportable. Kung gusto mo, sayo na yan. Salamat, asawa ko. Ito ang unang beses na binigyan mo akong regalo. Isusuot ko to hanggang sa tumanda ko.
Isang bagay lang na basta ko lang binigay. Pinahahalagahan niya ng ganito. Kahit may punit na, hindi niya pa rin magawang itapon. Sitsingwan na ganito, talaga bang pera lang ang mahal niya at hindi ako? Isang bagay lang na basta ko lang binigay. Pinahahalagahan niya ng ganito. Kahit may punit na, hindi niya pa rin magawang itapon. Sitsingwan na ganito. Talaga bang pera lang ang mahal niya at hindi ako? Hindi. Buwan-buwan, binibigyan ko siya ng 10,000 allowance. Saan niya ginagastos lahat yon? Sir, hindi nyo ba nararamdaman na may kulang sa bahay? Anong kulang? Kulang po ang regalo ng misis nyo para sa inyo. Mahal ko. Ito ang regalo ko para sa'yo. Buksan mo, tingnan mo kung magugustuhan mo. Gusto ko. Mahal ko. Tingnan mo to, gusto mo ba? Abala ako. Maglaro ka mag-isa. Mahal ko. Ito ay pabango na pinilahan ko ng matagal para makuha. Limited edition yan. Mabango ba? Gusto ko amoy kahoy, hindi amoy prutas. Ilagay mo na lang dyan. Gawin mo na lang air freshener. Ang dami niyang ginawa para sa akin. Pero ni minsan, hindi ko pinansin. Lin Singwan. Mahal mo nga ako. Pero bakit mo ako hihiwalayan? Yaya Wang, huwag mong galawin ang mga gamit dito. Babalik din ang ginang. Lin Singwan, kahit baliktarin ko pa ang buong Yuncheng, hahanapin kita. Isang tao na matinding trabaho. Sa wakas ay nagbungang malaking tagumpay sa room temperature superconductor. Kahit pagod. Sulit naman. Magaling. Magaling. Lin Singwan. Sa proyektong ito ng room temperature superconductor, malaki ang naging tagumpay at malaki ang ambag mo. Professor Kin, ito ay resulta ng pinagsamang pagsisikap ng buong team. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sa loob ng isang taon, labis kang nagsumikap. 3 o 4 na oras lang ang tulog mo araw-araw. Kung magpapatuloy ito, nag-alala ako na baka hindi kayanin ng katawan mo. Ganito na lang, bibigyan kita ng mahabang bakasyon. Magpahinga ka ng 1 buwan. Professor Kin, ang pananaliksik sa superconductor ay nasa kritika na yugto ngayon. Ako. Medyo hindi ako mapakali. Huwag kang mag-alala. Ang kalusugan ang pundasyon ng lahat. Desisyon ko na yan. Kailangan magpahinga ng 10 araw. Walang tawad. Sige na nga. 10 araw. Ayos na yan. Nga pala, ipapakilala kita, si Zhao. Nakita mo na siya, si Fiu Zhao, senior researcher. Pamangkin ko rin siya. Sa mga araw na to, maglakad-lakad kayo sa paligid ng base. Sarge, Chairman Lin, sa mga araw na to, ako na ang magiging tour guide mo. salamat sa pag-alala. Chairman Lin, sa totoo lang, idolo kita, masaya ako, na magkakasama tayo ng 10 araw. Sa labas lang. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Talaga, tatawagin ko na nga. Ehem. Singwan. Sa 10 araw na to, magstay tayo sa Longsing Hotel, okay? Longsing Hotel? Hindi ba masyadong magastos para sa'yo? Pwede mo akong hanapan ng maliit na homestay lang. Ako kaya ang panganay na anak ng Fubru. Ang Longsing Hotel ay isa sa mga brand namin. Hindi yan magastos. Pero, Huwag ka nang magpero. Naihanda ko na ang lahat. Siguradong ito ang pinakabonggang presidential suite sa buong Yuncheng. kung ganun, hindi na ako tatanggi. Tara na. Lin Singwan? Lin Singwan. Sino? Lin Singwan. Baka naman. Nagkamali lang ako ng tingin.
Isang taon na ang nakalipas. Hindi nga siya mahanap ng pulis. Sa tingin ko, dinala niya ang pera at tumakas na sa ibang bansa. Tama. Ang babaeng yon, basta may pera, gagawin ang lahat. Huwag ka nang masyadong malungkot. Kami ni Shenchai ay laging nandito para sa'yo. Salamat sa inyo. Ay nga pala, ang Few Group mag-host ng charity gala bukas sa Longsing Hotel. Mayroon akong ilang imbitasyon. Gusto mo bang sumama? Et Kian. Iyan ba ang Fu Group na sinasabing may karapatan sa Room Temperature Superconductor Project? Iyan ba yon? Paano mo nakuha ang mga imbitasyon? Kasi nagtatrabaho na ako sa Few Group. At bukas, darating din ang panganay na anak ng Few Group. Narinig ko na ang panganay na anak ng Fu Group ay guwapo at may kakayahan. Pagdating ng panahon, pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Mas maraming kaibigan, mas maraming oportunidad, di ba? Titingnan ko kung sa susunod, makikipagtulungan ako sa kanya. Saj, Nakakainis. Wala akong karapatang makita ang panganay na anak ng Few Group. Hindi ko nga alam kung ano ang hitsura niya. Kuya, bakit hindi ka nagsasalita? Magkasama man tayo o hindi, wala na akong pakialam. Ngayon, gusto ko lang mahanap si Lin Xingwan. Nandyan na ang sasakyan, tara na. Tara. Ngayong gabi, dito muna kayo matutulog. Bukas ng gabi, isasama ko kayo sa charity gala. Talagang, hotel ng Fu Group, ano? Ang ganda at elegante. Sabi nila, ito raw ang handa ng chairman para sa panganay na anak ng Few Group para sa kanyang debut. Xingwan, Nasaan? Wala namang singwan dito. Nagkamali ka yata, kuya. Saj Hao. Umasok ka at magsalita. Saj Hao, May regalo ako para sa'yo. Sana magustuhan mo. Ito, ito ang sinasabing highest honor badge. Masyado itong mahalaga. Hindi ko po ito matatanggap. Ito ay mula sa lolo ko. Noong aking ika-18 kaarawan, ibinigay niya sa akin. Hindi ba sabi mo idolo mo siya? Para sa'yo, bilang alaala. Pero ito kasi talaga. Sobrang mahalaga po nito. Hindi ko po talaga matatanggap. Ang lolo ko ay isang technical na pioneer ng nakaraang henerasyon. Alam niyang kapag nahuli ka, masasaktan ka. Tanging mga tulad mo, na haligi ng bansa, ang makapagpatuloy ng kanilang kalooban. Kung malalaman lang ng matanda, tiyak na matutuwa rin siya. Pero, Ang lolo ko ay isang technical na pioneer ng nakaraang henerasyon. Alam niyang kapag nahuli ka, masasaktan ka. Tanging mga tulad mo, na haligi ng bansa, ang makapagpatuloy ng kanilang kalooban. Kung malalaman lang ng matanda, tiyak na matutuwa rin siya. pero, ako. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, itatapon ko na lang. huwag! Sige na, tatanggapin ko na, okay? Ba't mo naman itatapon? Buti naman at nagkaunawaan din tayo. Halika. Ako na ang magsusuos sa'yo. Ako na lang po magsusuot. Sa totoo lang, may konti rin akong personal na dahilan kung bakit ko ito ibinibigay sa'yo. sabi kasi ng Sabi lolo ng lolo ko, kapag nahanap ko na raw ang babaeng gusto ko, ibigay ko na raw ang brooch na ito sa kanya. Saj Hao, lalo ko po hindi dapat tanggapin yan. Niloloko lang kita. Xingwan, nabulag si Shenyi at hindi ka pinahalagahan. Akong si Fu Zhao, hindi kita iwan. Darating din ang araw, matutunaw ko rin ang nagyayelo mong puso. Ang laking event naman itong contract segning na to. Ano kayang itsura ng panganay na anak ng Fu Group? Ang gwapo niya at napakatalino pa. Balita ko. Sumali rin siya sa pananaliksik ng Room Temperature Superconductor Project. Ibig mong sabihin, yung project na pinag-usapan ngayon sa internet. Yung makakatulong para mamusa ng ating bansa ang ibang bansa sa teknolohiya ng superconductor at maging self-reliant tayo sa teknolohiyang ito. Ang Room Temperature Superconductor Research Project. Tama, siya nga yon. Ang panganay na anak ng pamilya Fu, nakasali pala sa Room Temperature Superconductor Project. Ang panganay na anak ng pamilya Fu, hindi lang mayaman, guwapo pa. Mukhang napakagaling din niya. Bigla akong nakuryos sa panganay na anak ng pamilya Fu na yan. Ang guwapo niya. Ang suot niyang suit ay ang nag-iisang bagong gawa ng international top fashion designer na si Emma Rain. Ito ang tanging bagong gawa sa buong mundo. Ang halaga niyan ay milyon-milyon.
Sino ba talaga yan? Ang lakas ng dating. Lin Xingwan, Sino yung kasama niya? Lin Xingwan. Ang kapal ng mukha mong dalhin ang sugar daddy mo at magpakita ng hayagan sa ganitong klaseng event. Lin Xingwan, ang kapal mo talaga. Ang pagiging babae mo umabot na pati sa charity gala. Sino ka ba? Linisin mo yung bibig mo. Sino ka ba? Ang yabang mo naman. Tama si kuya. Ang lugar na to, hindi para sa mga tulad ninyo na makapunta. Ako, anong klaseng tao? Anong klaseng tao? Siyempre, tulad namin mga nasa alta sosyedad. Alta sosyedad. Kayo, anong klaseng alta sosyedad kayo? Mas magaling pa rin yan kaysa sa second hand na kasama mo, di ba? Second hand, gusto mo palaga ang mga pinagsawaan na ng iba. Second hand, Naku, baka naman. pati yung suot mong sweet, second hand din. Halika kayo, tingnan nyo. Itong probinsyana, second hand, daladala ang ayaw na ng iba, babaeng segunda mano. Wala ka ng hiya. Shenchi, tumahimik ka! Ang puso mo kaya lahat ng nakikita mo ay marumi. Ano? Nabanggit lang ang sugar daddy mo. Hindi ka na masaya? Tama ka nga. Dati, sa akin, hindi ka naman ganoon. Hindi nakakahiya ang kumita ng pera. Shenye, tama na. Pwede mo akong siraan pero huwag mong sirain si Xai Zhao. Xai, Zhao, ang lapit ng tawag mo sa kanya. Gaano kayo ka-intimate? Ilang beses na kayong? Nagkasama sa kama, para maging ganyan kayo ka-intimate. manahimik ka kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kung ano-ano. Huwag mo akong sisihin. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kung ano-ano. Huwag mo akong sisihin. Kung maging bastos ako sa'yo. Bastos. Say, hinihiling ko maging bastos ka sa akin. Sige, saktan mo ako. Bakit hindi ka pa gumaganti? Dati, umalis ka nang walang paalam. Ngayon, nakikipag-ugnayan ka sa ibang lalaki. May mukha ka pa para maging bastos sa akin. Ngayon, nararamdaman mo na rin na may kasalanan ka. Di ba? Ngayon ko lang nakita ng malinaw ang tunay mong pagkatao. Mukhang tama nga sina Shen Chai at Kian Kian. Isa ka lang mababang uri ng babae. Para sa pera, gagawin mo ang lahat. Shenny, di ba? Kung bulag ka at manhid, huwag mong sisihin si Lin Xingwan sa pag-iwan sa'yo. Ang Lin Xingwan na ayaw mo, gusto ko. Ang Lin Xingwan na hindi mo mahal, mahal ko. Anong klaseng tao si Lin Xingwan? Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Hoy, Anong klaseng babae siya? Lin Xingwan. Siya ay isang walang kwentang babae na walang nagmamahal. Magnanakaw ng pera at lalaki. Lin Xingwan, sasabihin ko sa'yo, nagsumbong na ako sa pulis. Ang pagnanakaw mo ng 20 milyong sa kumpanya, siguradong makukulong ka habang buhay. Anong ingay yan? Ito ang teritoryo ng Fu Group, hindi palengke. Elwig Wang, nandito na po kayo. Sino ka? Ako po si Bai Qianqian. Nakalimutan niyo na po ba? Ako po yung Sixiao Bai sa department niyo, yung madalas nag-o-order ng kape para sa inyo. Ah, si Bai Qian pala. Naalala ko na. Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay? Supervisor Wang, dahil lang sa kanya. Nakahanap lang ng mayaman, akala niya kung sino na siya. Nagkakalat pa sa charity gala ng Fu Group. Dapat turuan mo siya ng leksyon. Ano? Nagkakala sa Fu Group Charity Gala? Naghahanap ka ng gulo. Security. Dakpin niyo siya. Sino ang mga ngahas? Sino ka naman? Nangahas kang mag-ingay sa Fu Group Charity Gala? Anong pakialam mo kung sino ako? Sino ka ba? AMEA. Makinig ka. Ako si Wang Chao. Xiao Chao, di ba? Ayaw na ayaw kong tinatawag akong Chiao Chao. Sa mundong ito, maliban kayong Master Fu, walang sinuman ang nangangahas tumawag sa akin yan. Pero, hindi ko nga alam kung ano ang itsura ng panganay na binata ng pamilya Fu. Hindi ko nga alam kung ano ang itsura ng panganay na binata ng pamilya Fu. Manager Wang. Siya ay isang senior executive ng Fu Group. Siya ang ganap na namamahala sa banquet na ito. Ang Fu Group. Malaki ba yan? Kung narinig mo ang pangalan ko, Ano ka ba? Hindi ka ba isang probinsyano na nagpapakain kay Lin Xingwan? Manager Wang, tingnan mo ang probinsyanong ito. Nangahas siyang dalhin ang baby niya sa ganitong klase ng high-end na banquet. Sobrang yabang. Ano? Nangahas kang bastusin ang Fu Group? Hindi ka ba masyadong mayabang? mayabang ako, Baki. Ano ngayon? Hoy, hoy, hoy. Bata, bibigyan kita ng pagkakataong umasenso. Ibigay mo siya sa akin. Hayaan mo siyang sumama sa akin ng masunurin. Ano sa tingin mo? Sa'yo. Tama. Kung sumama siya sa akin, sa kakayahan kong magpaikot ng mundo, hindi lang kita mapapaangas sa negosyo. Kundi pati ang pamilya mo ay unlad din. Ano sa tingin mo? Ikaw. Hindi ka karapat dapat.
Kung ayaw mo sa magandang paraan, mapipilitan akong gumamit ng dahas. Xiao Tao. Bilang isang executive ng Fu Group, hindi ka ba natatakot na matanggal dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan? Matagal na akong empleyado ng Fu Group. Sino ang mga ngahas na tanggalin ako? Binabantaan mo ako? Hindi ka ba naniniwala na sa isang salita ko lang? Malulugi ang pamilya mo? Ang Fu Group ba ang iyong hardin? Hindi ka ba naniniwala? Napapatayin kita sa masamang paraan. Ang yabang mo, hindi mo ba kayang sabihin ang pangalan mo? Kung gayon, makinig ka ng mabuti. Ako si Fu Zhao. Kung gayon, makinig ka ng mabuti. Ako si Fu Zhao. Ano? Fu Zizhao? Ayo po ba ang panganay na anak ng Fu Group? Ano? Siya ang panganay na anak ng pamilya Fu. Ano ba yan? Sai Xiao, pumirma ako ng confidentiality agreement. Hindi ko pwedeng ibunyag ang pagkatao ko. Mag-ingat ka. Nagbibiro lang ako sa'yo. Tingnan mo ang itsura mo. Akala mo talaga ang tapang mo. Ikaw, niloko mo ako. Paano mo naloko si Manager Wang? Saan ka galing na basurahan? Ang dami mong alam. Manager Wang, hindi ko na talaga kaya. Security. Security. Dalhin niyo rin siya sa kulungan. Shenyi, ayoko nang palakihin ang gulo. Pakiusap, tulungan mo akong magpaliwanag. Hayaan na nating lumipas ang isyong ito at tapusin na natin dito. Nagmamakaawa ka sa akin? Lin Xingwan, para sa lalaking ito, nagmamakaawa ka sa akin. Nasaan na ang kayabangan mo kanina? Ngayon, para sa sugar daddy mo, takot ka na, no? Shenyi, ano ko ba sasabihin sa'yo para maintindihan mo ang ibig kong sabihin? Maintindihan? Sobrang naiintindihan ko. Gusto mo talaga akong galitin. Ayaw mong maging masaya ako. Say, hindi rin kita hahayaang maging masaya. Ngayon din, sampalin mo ang sugar daddy mo. Maari kong isaalang-alang na ipakiusap ka. Shenye, makinig ka sa akin. Tama na. Para rin ito sa inyo. Hindi siya ang basta-basta ninyong pwedeng kalabanin. Anong hindi pwedeng kalabanin? Hindi ba't siya lang ang sugar daddy mo? Kung mas pinoprotektahan mo siya, mas sasaktan ko siya. Shenye, tama na. Lin Xingwan, ganito mo siya pinoprotektahan. Kung alam mo lang ang pagkatao niya, magpapasalamat ka sa akin na pinigilan kitang saktan siya ngayon. Paano mo nagawang insultuhin ang kuya ko ng ganyan? Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na saktan siya. Saktan mo ako. Saktan mo ako. Mangangahas kang saktan ako. Mula pagkabata, ni minsan, hindi ako sinaktan ng pamilya ko. Pero ikaw, sinaktan mo ako. Kuya, Tulungan mo ako, kuya. Lin Xingwan, paano mo nagawang saktan si Shenche? Kapatid ko siya. Kapatid mo siya. Hindi ko. Manager Wang, tingnan mo sila. Napakawalang galang nila sa gala ng Fu Group. Hindi nila nirerespeto ang Fu Group. Dapat silang parusahan. Guardia, dakpin ninyo ang dalawang ito. teka. Lin Xingwan, may oras ka pa para magsisi. Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo, huwag kang magtaka kung maging kalaban kita. Ikaw ang matigas ang ulo, di ba? Lin Xingwan, ano ng drama mo? Kung saktan mo si Kuya Shenyi, kahit isang daliri lang, pagsisisihan mo yan. Kung sino man ang mga ngahas na saktan siya ngayon, hindi ko siya palalampasin. Ay, naku. Ano ng drama mo dyan? Naka-fake ka lang naman, akala mo kung sino ka na. Shenchai. Sige, kumilos ka na. Gusto kong makita. Paano niya ako pagsisisihin? Seg. Mga tao, dakpin niyo siya. Anong ginagawa nyo? Bitawan niyo siya. Bitawan nyo ako. Sandali. Ang badge na yan, parang nakita ko na yan dati. Pero hindi ko maalala ngayon. Wang Chao, idilat mo ang mga mata mo. Tingnan mo ng mabuti kung anong klaseng medalya yan. Malalaman mo na hindi mo kayang kalabanin ang binata at si Binibining Lin. Hindi mo kami kayang kalabanin. Ay naku. Ito ba ang sikat na medalya na yan? Tama. Ito nga ang medalya na yan. Oh. Ang galing niyo namang umarte. Emi, ngayon ilalantad ko kayo. Akin na yan. Ang badge ko. Hoy, Manager Wang, ako po ay isang luxury item appraiser. Tutulungan ko po kayong i-appraise ito. Kung anong klaseng badge ba talaga yan. bilisan mo, i-authenticate mo na. Na-authenticate na. Manager Wang, ang brots na yan, sa totoo lang ay galing sa bangketa.
Hahaha. Galing lang pala sa bangketa. Hahaha. Hahaha. Sabi ko na nga ba? Kung magkakaroon ka ng kabit, gastusan mo naman ng totoong bagay. Tingnan mo ang brotse ni Ate Kian Kian, regalo ng kuya ko. Ang halaga niyan, ganito kalaki. Ay, Shenchai. Ang brotse ni Atelin, paano naman maihahambing sa akin? At paano naman siya maihahambing sa kuya mo? Para sa akin, isa lang siyang cute na nagpapanggap. Nagpapanggap lang siya dito. Ikaw, may kasabihan nga. Ang kita na babae, para sa aso, habang buhay. Tumahimik ka! Ibalik mo sa akin ang brotse ko. Ang brotse na yan. Mas maganda itong 1,000 beses kaysa sa kay Bai Qianqian. Lin Xingwan, hindi ba't mga brotse lang naman yan? Yang sirang brotse mo, ano ang mas maganda diyan kaysa sa kay Kian Kian? Siyempre dahil, Ito ang ibinigay ko kay Xingwan. Simbolo ng aming pag-ibig. Lin Xingwan, anong ibig mong sabihin? Ang brotse ni Kian Kian, dapat ay binili ko yan para sa'yo. Ikaw mismo ang ayaw. Hindi mo tinanggap. Ngayon, may nagbigay lang sa'yo ng sirang brotse, pero itinuturing mo ng kayamanan. Kuya Shenyi, sabi mo, ang brotse na yan dapat ay para kay Lin Xingwan? Asawa ko si Xingwan noon. Anong masama kung bigyan ko siya ng brotse? Ayaw niya. Kaya ibinigay ko sa'yo. Shenyi, ikaw. Ang regalo mo sa akin ay ang ayaw ni Lin Xingwan? Ate Kian Kian, huwag ka nang magalit. Tingnan mo, mukhang mahalaga sa kanya ang brotse na yan. Mahalaga sa kanya ang brotse na yan. Babaliin ko yan, para gumaan ang loob mo. Ang brotse ko! Sisiguraduhin kong makukulong ka habang buhay. Ikaw lang. Ay naku. Ito ay isang pambansang medalya ng karangalan. Ay naku! Patay. Lagot ako. Guardia, dakpin niyo ang batang yan at tawagan ang pulis. Tama. Dakpin niyo silang dalawa. Tawagan ng pulis. Ikulong sila. Ikulong ang mahal mo. Ang sinasabi ko ay ikulong ang mahal mo. Manager Wang, bakit ka biglang nagbago ng isip? Hindi mo naman pwedeng kampihan siya dahil lang magaling siya, di ba? Ang taong ito na nakabasag ng medalya na ito, maghihintay na lang siyang makulong. At habang buhay pa. Manager Wang, Isang siyang medalya lang yan. babayaran ko na lang. 1,000,000. Kung hindi sapat ang 1,000,000, 2,000,000. Kung hindi sapat ang 2,000,000, 3,000,000. Marami kaming pera sa pamilya Shen. Gaano kaming pera ang handang ilabas ng pamilya Shenyo? 10 bilyon? O 100 bilyon? Manager Wang, ano bang biro yan? Anong pinagkamahal ng badge na yan? Sasabihin ko sa'yo, hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito kayang ayusin ng pera. Hindi lang badge ang binato niya, kundi karangalan ng bansa. Dignidad ng bansa. Ito ay isang badge na kumakatawan sa pinakamataas na karangalan ng bansa. Ito ang pinakamataas na pangal na ibinibigay ng bansa sa isang individual. Nasa likod nito ang hirap at sakripisyo ng maraming siyentipiko. Ito ang pagkilala ng bansa at parangal sa kanila. Hindi lang ito simpleng badge, kundi simbolo ng diwa ng bansa. Sa tingin niyo pa rin ba kayang ayusin ito ng pera? Hawag kayo. Dalhin siya. Sandali lang. Xingwan. Pasensya na. Si Shen Chai tu. Bata pa, hindi pa marunong. Pakiusap, makipag-usap ka para sa kanya. Patawarin mo na lang siya sa isang pagkakataon. Ngayon ka lang nagpakumbaba. Nasaan na ang yabang mo kanina? Hindi ba sabi mo si Xingwan ay babae na handang ibenta ang dignidad para sa pera? Sasabihin ko sa'yo. Ang badge na to ako ang nagmakaawa kay Lin Xingwan para tanggapin niya. Si Lin Xingwan ay isang natatanging tao. Hindi niya pinahalagahan ang pera. Pero ikaw, hindi mo siya kailanman pinahalagahan. Ngayon, humihingi ka ng pabor sa kanya. Nasaan ang dignidad mo? Lin Xingwan, tulungan mo si Shen Chai. Kung ayaw mo, luluhod ako sa'yo. Huwag na. Fuke Saijao, hindi dapat lumaki ang isyong ito. Kung ganoon, Dahil ikaw na ang nagsabi, palayain mo siya sa pagkakataong ito. Kung may susunod pa, hindi na siya palalampasin. Lin Xingwan, alam kong may pagtingin ka pa rin sa akin. Kapag nagpakumbaba ako, naawa ka sa akin. Lin Xingwan, mag-usap tayo ng sarilinan. May gusto akong sabihin sa'yo. Fuke Saijao, mabuti na rin ang mag-usap. Sige, ano ang gusto mong pag-usapan? Lin Xingwan, bakit mo ako gustong hiwalayan? Naghiwalay tayo dahil hindi na kita gusto. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Kung gusto, gusto. Kung ayaw, ayaw. Hindi katulad mo. Hindi katulad ko. Alam ko naman na may iba ka sa puso mo. Akala ko kung magpupursige lang ako, mamahalin mo rin ako.
Pero nung bumalik si Bai Qiangqian, na-realize ko, hindi naman napapalitan ng pagsisikap ang pagmamahal. Kahit 3 taon, 5 taon, o 10 taon, wala ring kwenta. Pagod na ako. Ayoko nang magpatuloy. Hindi yan totoo. Aminin ko, sa simula. Ginamit kita para makalimutan si Qiangqian. Pero sa 3 taon nating magkasama, na-realize ko na minahal na kita. Shenye. Hindi yan pagmamahal. Nasanay ka lang sa pag-alaga ko sa'yo. Nasanay ka na araw-araw kitang binabati in good morning at good night. Nasanay ka sa lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Arang hangin lang. Hindi mo nakikita. Pero hindi mo rin mabubuhay kung wala yon. Hindi yan totoo. Hindi talaga, Xingwan. Alam ko na, dahil lang kay Qiangqian yan. Kaya mo ako pinapabayaan, di ba? Nagseselos ka. Ibig sabihin, may pakialam ka pa rin sa akin. Shenye, paano ko ba sasabihin sa'yo para maintindihan mo ang ibig kong sabihin? Xingwan, kung putulin ko ang lahat ng koneksyon kay Qiangqian, mapapatunayan ko ba ang pagmamahal ko? Ang problema sa atin ay hindi kailaman si Bai Qiangqian. Ang problema ay hindi mo ako mahal. Shenye, wala nang pag-asa sa atin. Huwag na tayong magpahirapan pa. Hindi ako naniniwala. Xingwan, hindi ako naniniwala na wala kang kahit kaunting nararamdaman para sa akin. Ito ang unang beses na hinalikan mo ako ng kusa. At ito na rin ang huli. Ang huling pagmamahal ay walang halaga. Wala na talaga akong nararamdaman para sa'yo. Xingwan, 3 taon. 3 taon tayong magkasama. Madali mo lang ba itong kalilimutan? 3 taon? Saj, tatanungin kita, Shenyi. Sa 3 taon nating magkasama, ilang beses tayong nagbakasyon? Sabi mo ayaw mong lumabas, pero sinamahan mo si Bai Qiangqian. Nilakbay ko na ang buong mundo. Tatanungin kita. Naalala mo lahat ng gusto ni Bai Qiangqian. Alam mong mahilig siya sa seafood. Pero alam mo ba na allergic ako sa seafood? Tatanungin ulit kita. Kung mahal mo ako, paano mo nahalikan si Bai Qiangqian sa harap ko? Kaya, mahal mo ba talaga ako? Tama na, Xingwan. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Patawad. Hindi ko kailangan ng tawad mo. Simula nang dumating si Bai Qiangqian, ang 3 taon kong paghihintay at pagbibigay ay naging isang biro. Alam ko. Sa paningin mo, anino lang ako ni Bai Qiangqian. Pero ako, Siling Xingwan, hindi ako pamalit sa kahit sino. Ako ay Siling Xingwan na tatangi. Xingwan. Shenye, dahil sa 3 taon kong pagmamahal sa'yo, pakiusap. Palayain mo na ako, okay? Hindi ako naniniwala. May puwang pa rin ako sa puso mo. Mahal mo ako. Nararamdaman ko. Alam ko na. Dahil matagal na tayong hindi magkasama, sabi nila ang mag-asawa, kahit mag-away sa kama, magkakasundo rin sa huli. Magkasama lang tayo. Shenye, akiusap, kumalma ka. Xingwan, ayokong makipaghiwalay sa'yo. Ayoko. Para sa'yo, kaya kong isantabi ang lahat ng pagmamataas at dignidad ko. Ang kayang ibigay sa'yo ni Fu Zizhao, kaya ko ring ibigay sa'yo. Mas hihigitan ko pa nga ang ginagawa niya. Kung ano ang ipagawa mo, gagawin ko. Kung gusto mong samahan kita, sasamahan kita. Kung ayaw mong magtrabaho ako, hindi ako magtatrabaho. Basta huwag ka lang makipaghiwalay sa akin. Ayokong makipaghiwalay sa'yo. Xingwan, pakiusap, huwag kang makipaghiwalay sa akin, okay? Pakiusap ko sa'yo. Shenye, paano kung sabihin ko sa'yo na ang pagsasama natin ay dahil lang sa isang kasunduan ng pasasalamat? Xingwan, ano bang pinagsasabi mo? Anong kasunduan ng pasasalamat? Ang pangit ng dahilan na yan, alam mo ba? Impossible. Noong umalis si Bai Qiangqian para magpakasal sa ibang bansa, araw-araw kang lasing. Natatakot si Tito na baka kung ano ang gawin mo. Kaya pinakiusapan niya akong tulungan kang makabangon.
Kaya ba ang lahat ng kabutihan mo sa akin sa loob ng 3 taon ay dahil lang sa kasunduan ng pasasalamat na yan? Simula nang pirmahan ang kasunduan ang pasasalamat na yan, pasasalamat lang ang meron sa pagitan natin. At palagi ko ring pinapaalala sa sarili ko. Kaya pagkatapos pirmahan ang kasunduan, agad akong naghanda ng kasunduan sa debosyo. Hindi mo ba sinubukan na mahalin ako ng totoo? Kailanman. Kahit noon, ngayon o sa hinaharap, hindi ko at hindi kita mamahalin. Pasasalamat lang ang meron sa pagitan natin. Hindi ako naniniwala. Paano naman ang mga regalo mo sa akin? Hindi ba yon ang pagmamahal mo sa akin? Ang mga regalong yon? Matagal ko nang dinala sa basurahan. Nang magpropose ka sa akin, tumalon ka sa pool kahit delikado. Fake rin ba yon? Shenyi, pakiusap, basahin mo ng mabuti ang nilalaman ng kasunduan. Shenyi, makinig ka ng mabuti. Kahit noon, ngayon o sa hinaharap. Hindi ko magagawa at imposibleng mahalin ka. Sa pagitan natin, kasunduan ang pasasalamat lang ang meron, walang pag-ibig. Fruit Sejao. Lin Xingwan, ayos ka lang ba? Bakit ang tagal mong bumaba? Tapos na ang lahat, ayos lang ako. Ginoong Fu, dumating ang mga pulis. Sabi nila, dadalhin daw si Binibining Lin para imbestigahan. 2 taon na lang ang natitira sa room temperature superconductor project. Bakit hindi mo na lang samantalahin ang pagkakataong ito at sabihin na kulong ka na para hindi ka naguluhin pa ni Shenyi? Saj. Tara na. Hello? Presidente Shen, umamin na si Lin Xingwan sa kasalanan niya. Balita ko, 10 taon daw ang minimum na sentensya niya. Hindi. Alamin mo agad kung atras ako bilang nagrereklamo. Hindi na ba makukulong si Lin Xingwan? Huwag kang atras. Tay, ayokong makulong si Lin Xingwan. Kailangan ko siyang iligtas. Kung ililigtas mo siya, ang kapatid mo naman ang makukulong. Anong sabi mo? Ang 20 milyong ito ay ibinigay ko kay Lin Xingwan. Ito ang kabayaran ko sa kanya. Ngayon, si Shen Chai at Bai Qianqian, sinisiran siya. Kung atras ka sa kaso, gusto mo bang makulong ang kapatid mo? Kasalanan ko. Kung hindi ko lang sana pinilit ibigay kay Lin Xingwan ang 20 milyong ito, hindi sana abot sa ganito. Mga kasama, ang proyekto ng room temperature superconductor ay matagumpay. Xingwan, ikaw ang ipinagmamalaki ng ating bansa, ang ilaw ng ating lahi. Ang tagumpay ng proyekto ng superconductor ni Professor Qin ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa pagsisikap at pagpupuyat ng bawat mananaliksik. Kaya sa tingin ko, ang karangalang ito ay para sa ating lahat. Xingwan, masyado kang mapagpakumbaba. Ikaw ang nanguna sa iyong team upang malampasan ang maraming pagsubok at lumikha ng himala ngayon. Tama, Academician Lin. Kung wala ka, wala ang room temperature superconductor project ngayon. Hindi ba mga kasama? Hindi. Dapat ninyo siyang tawaging Academician Lin. Binabati kita sa pagiging pinakabatang akademician mula nang itatag ang Yuncheng Research Institute. Salamat po, Professor Qin. Binabati kita. Dr. Lin. Ang proyektong ito ay pangangasiwaan ng Fu Group. Bukas, sa Longsing Hotel, magkakaroon ng signing ceremony. Kailangan dumalo si Dr. Lin. Parang hindi po yata tama. Professor Qin, kayo na lang po ang pumunta. Ako. Hindi, ikaw talaga ang kailangan. At tawagan ko na lang para maghanda ng isang high-end na gown. Sa signing ceremony bukas, si Bai Qianqian ang magrepresenta sa Fu Group at ipirma ng kontrata kasama si Academician Lin. Salamat po sa pagtitiwala nyo. Sarili mong pagsisikap yan. Bai Qianqian, Shenyi, Shen Chai, gusto kong makita ninyo ng malinaw kung sino ang taong minamaliit ninyo noon at pinagkatawanan kung anong klaseng tao siya ngayon. Ang galing talaga ni si Bai. Maganda na, matalino pa. Malapit na siyang magrepresenta sa Fu Group at pipirma ng kontrata kasama si Academician Lin. Hahaha. Nga, sa banket na ito, bukod kay Academician Lin, si Sibay ang tanging bida. Naku, hindi naman po. Gusto lang po akong tulungan ni Academician Lin. Ay, speaking of Academician Lin, sa murang edad, siya na ang project leader ng room temperature superconductor. Gusto ko talagang makita ang kanyang galing. Nga, ang galing mong pagtatagong impormasyon sa proyektong ito. Hindi ko alam kung anong itsura ni Lin Xingwan. Nga, Bakit siya nandito? Hindi ba siya nakakulong? Hindi ba si Lin Xingwan yan? Kakalabas lang niya sa kulungan. Bakit niya hinahanap ang kuya ko? Lumayo ka sa akin. Wala akong interes kausapin ka. Ay, ang yabang mo pa rin ah. Maniniwala ka ba kung ibabalik kita sa kulungan? Nakita mo ba? Ang bracelet na ito ay napakamahal. Ninanakaw mo ang bracelet ko. Bai Qianqian, huwag kang sumobra.
Sinasabi kong ikaw ang nagnakaw. Natatakot ka ba? Kung takot ka, lumuhod ka sa akin. Kung hindi ka luluhod, ibabalik kita sa kulungan. Limitado ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Ang malas naman ni Lin Xingwan. Kakalabas lang sa kulungan, tapos, ang paninira ng iba. O nga, hindi niya man lang tiningnan ang sarili niya kung sino siya. Gusto pa niyang kalabanin si Sibay. Sa panahon ngayon, hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga ay kapangyarihan at posisyon. 3 tandang bawas 2 tandang bawas 1, tapos na ang oras. Security. Nasaan ang security? Tingnan natin kung sino ang makangahas. Imulat ninyo ang inyong mga mata. Tingnan ninyo ng mabuti. Kung sino talaga ako. Ito. Parang ito ang sa Research Institute. Eksklusibong ay ng trabaho. Ibig sabihin ba siya ay isang kalahok sa room temperature superconductor project? Ang mga superconductor chips na binuo nila sa buong mundo, napakalayo na ang kanilang lamang. Ang mga researcher sa institute, lahat sila ay lumahok. Mga bayani sila. Huwag mong isipin na dahil naging high-level executive ka, ay pwede ka nang maging ganyan kamayabang. Kung gusto mo akong guluhin, pag-isipan mo muna ng mabuti ang iyong sariling posisyon. Ay, ang galing naman talaga. Sa tingin mo ba, tanga ako? 2 taon kang nasa kulungan. Paano ka makakasali? Sa room temperature superconductor project, sa tingin ko sa'yo. Paano ka naglakas loob na magpanggap na national academician? Manatili ka na lang sa kulungan habang buhay. Halika, arestuhin niyo siya. Tigilan nyo. Tigilan nyo. Kuya, bakit ka nandito? Lin Xingwan, nagpapanggap siyang researcher ng institute. Pinapagalitan siya ni Ate Kian Kian. Tumahimik ka. Nakita ko ang lahat kanina. Kayo ang dalawa. Ang unang nanggulo kay Xingwan. Kuya, kapatid mo ako. Bakit ka kumakampi kay Lin Xingwan? Kalalabas lang ni Lin Xingwan sa kulungan. Kayo pang dalawa, ang gustong magpakulong ulit sa kanya? Hindi ba kayo nakakaramdam ng konsensya? Shenyi, huwag ka munang magalit. Napakulong siya. Dahil nagkamali siya. Wala itong kinalaman sa amin. Bakit siya nakulong? Mas alam nyo pa sa sinuman, ang nasa isip ninyong dalawa. Mag-sorry kayo sa kanya ngayon. Hindi ko kailangan ng sorry nila. Hindi mo rin kailangang sisihin ang sarili mo. Dahil sa loob ng 2 taon, hindi ako nakulong. Hindi ka nakulong? Nakulong man o hindi, tingnan mo ang ayi sa sahig. Malalaman mo. Ayi card. Academician Lin Xingwan, ikaw ba ang lead researcher ng Room Temperature Superconductor Project na nagpataas ng domestic chip industry na sobrang layo sa ibang developed countries? Academician Lin. Kuya, anong sinasabi mo? Paano to possible? Walang imposible. Pinag-isipan ko lang kayo na ako isumuko at umamin dahil lang sa identity ko sa loob ng 2 taon na hindi ko pwedeng i-reveal para iwas sa gulo. Totoo ba yan? Hindi ko kayo niloloko. Sobrang galing mo, Manang. Ang galing mo talaga. Ang saya, Xingwan. Kung ganito, pag nagbalik tayo, wala nang magtatawag sa'yo na mahirap. Kayong dalawa, mag-sorry kayo kay Xingwan. Mabait si Xingwan, hindi niya kayo pipilitin. Pasensya na, Manang. Ako ang mali. Shenchai, si Shenyi ay nasa isip pa rin siya. Kaya nabubulagan ka. Bakit ka rin nagpapakatanga? Kitang-kita namang peke yan. Sino nagsabing ekto? Ikaw ang nag-alaga, ang sugar daddy ni Lin Xingwan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko kailanman inalagaan si Lin Xingwan. Huwag kang magbintang dito. Kahit sino ka pa, si Lin Xingwan, hindi niya kailangan ang tulong mo. Ngayon, kahit pa dumating ang pinakamataas na pinuno, sisirain ko pa rin si Lin Xingwan. Naglakas loob siyang magpanggap na pambansang akademiko. Ibig sabihin, hindi niya iginagalang ang Few Group. Tama. At naglakas loob pa siyang magsalita ng ganyan dito. Kung ininsulto niyo ang idolo ko, walang sinuman sa inyo ang makabayad sa responsibilidad na yan. Ang idolo mo, nabangga mo na. Nasaan ang idolo ko? Nasaan ang idolo ko? Siya ang Lin Academy member mo. Naglakas loob kang lokohin ako. Gusto mong sampalin kita. Ikaw. Maglakas loob ka. Siya ang panganay na anak ng Fu Group, si Fu Zhixiao. Ay, mali. Nagkamali lang. Pagkakamali lang yan. Pagkakamali lang ang lahat. Dahil sa kanya. Kung hindi niya ako inimpluwensyahan, bakit ko naman gagawin ang lahat ng iyan kay Lin Xingwan? Et Kian Kian. Paano mo naman nasabi na ako ang nag-impluensya sa'yo? Huwag mo akong tawaging Ate Kian Kian, Ate Kian Kian. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Kung hindi ka panay paninira sa kanya sa harap ko, kami ni Lin Xingwan ay matagal nang naging magkaibigan. AMM. Bay Kian Kian, sino ka ba sa tingin mo? Bakit sa akin mo isinisisi ang lahat? Bay Kian Kian, ano ba? Bakit lahat ng bagay ay isinisisi mo sa kapatid ko? Ah, Ginoong Few. Ay, umalis ka diyan. Ah, Ginoong Few. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Paano po kung ganito na lang? Kayo po ay may malawak na pangunawa, huwag niyo na po akong pagbayarin, pwede po ba? Huli na ang lahat. Handa po akong tanggapin ang anumang parusa.
Basta po, wag niyo lang po akong paalisin sa few group lang ang kailangan. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Hindi mo alam na nagkamali ka. Pakiramdam mo lang matatapos ka na. May tao. Itapon niyo tong nakakahiya na to palabas. Guardia. Palabasin niyo siya. Shenye, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Magkababata tayo. Lumuhod ka na. Bay Kian, magkaroon ka naman ng dignidad. Dapat panagutan mo ang mga pagkakamali mo. Ayoko. Shenye, Dalhin siya. Kian. Kasalanan ko po lahat. Patawarin niyo po ako. 8. Kung gusto mong maging ate mo pa rin ako, hindi naman imposible. Alam ko na po talaga na mahal pa rin ni ate ang kuya ko. Di ba? Pero yung paninira mo sa akin dati na nagnakaw ako ang 20 milyong yuan mo, hindi ba dapat ayusin na yan? Kung handa kang pumunta sa istasyon ng pulis kung susuko ka, pwede pa rin akong maging hipag mo. Ang mahirap na babae ng pamilya siya ninyo. Ano? Hipa. Nagbibiro ka lang siguro, di ba? Mukha ba akong nagbibiro sa'yo? Pero alam ko, hindi mo yan magagawa. Ako naman, hindi ko ipipilit ang ayaw mo. Ako, hindi na ako babalik sa pamilya Shen. Kuya. Pakiusap, iligtas mo ako. Bata pa ako, hindi ako pwedeng makulong. Shenchai. Ang pagiging ganyan mo ngayon, kasalanan namin ni Papa na pinalaki ka namin ng ganyan. Hinayaan ka naming maging mayabang at walang pakialam. Kaya, balak kong ipadala ka sa kulungan. Para makapag-isip-isip ka ng maayos. Kuya, kapatid mo ako. Paano mo ako ipadadala sa kulungan? Para rin yan sa ikabubuti mo. Paglabas mo, magpakabait ka na. Mahal ka pa rin ni Kuya. Ang galing mo namang magsakripisyo ng pamilya. Guard, dalhin siya. Dalhin na siya. Pakiusap, palayain mo ako. 8. Lin Xingwan. Naipadala ko na si Shenchi sa kulungan. Hindi ba dapat tuparin mo ang pangako mo? At magpakasal ulit tayo? Asensya na ha. Niloko lang kita. Lin Xingwan, niloko mo ako? Paano mo ako niloko? Shenyi, ilang beses mo akong niloko? Isang beses lang kitang niloko. Hindi naman siguro sobra, di ba? Sa tingin mo ba napakatalino mo? Sa bawat panloloko mo sa akin, para akong tanga na naniniwala sa'yo. Pero sa tingin mo ba talaga naniniwala ako? Ayoko lang ilantad ka. Alam ko, sa kaibuturan ng puso mo, minamaliit mo ako. Para sa'yo, isa lang akong babae na naghahabol yaman at kapangyarihan. Kaya sa loob ng 3 taon, araw-araw sa bahay, wala akong nagawa kundi sumunod. Kahit niloko mo ako, Kahit sa harap ko. nakikipaglandian ka sa ibang babae, wala akong magawa kundi magbulag-bulagan. Sa tuwing niloloko mo ako, sobrang sakit ng puso ko. Ngayon, ikaw naman siguro ang dapat makaranas, di ba? Hindi ko lang alam kung ang puso mo ay sasakit din tulad ng sa akin. Tapos na ang lahat. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa. Lin Xingwan, nagmamakaawa ako sa'yo, huwag mo akong iwan, please. Huwag kang maging ganyan kahigpit, please. Nagmamaka. Hindi pa ba sapat ang sinabi ko? Ayoko nang makita ka. Tumayo ka na. Hindi ako tatayo. Kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Ang dami nating magagandang alaala. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Ang mga alaalang nagpapahirap sa akin araw at gabi? Shenye, magising ka sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa isang panig lang. Ito ay nangangailangan ng pagsisikap ng 2 tao. Alam mo ba? Pero mahal kita. Lin Xingwan, mahal kita. Ako ang taong pinakamamahal ka. Sa buong mundo, tama na. Wala nang balikan sa mundong ito. Malinaw na ang sinabi ko. Wala na tayong pag-asa. Tapos na. Umalis ka na. Xingwan. Huling tanong ko na lang sa'yo. Huling tanong, sa loob ng 3 taon. Minahal mo ba ako kahit kaunti? Minahal. Pero ngayon, puro na lang pagkasuklam. Tara na. Kung hindi, baka mamiss natin ang magandang oras para sa pagpirma. Xingwan, salamat sa iyo. Inayagan na ako ni Papa na pamahalaan ng kumpanya. Ikaw talaga ang aking mabuting asawa at ang aking life coach. Xingwan, mahal kita.
Hinaan mo boses mo. Ang daming tao dito. Anong kinakatakot mo? Ako ang panganay na anak ng pamilya Fu, na nagsasabi ng kahit anong gusto ko. Sanay na sila sa akin. Tara na.